Yun, what's up guys, Bimbi Moto here. Sa video na to ay meron na naman dinala dito sa shop ko na M3, no. Ang issue nito ay natuyuan ng langis. Ayan, so sa mga M3 users dyan, no, lagi nyo i-monitor yung langis nyo dahil itong motor na to ay notorious sa langis. Okay, so ito ay natuyuan, no. So yun, dinala na naman dito sa paggawaan. So ngayon, paparinig ko muna sa inyo kung ano yung tunog na ito bago natin to bubuksan, okay? Okay, so papaanda rin natin at paparinig ko sa inyo yung tunog nito. Ito yung tunog niyan. Okay, so yan, narinig nyo. So una natin gagawin, bubuksan muna natin tong panggilid. Tingnan natin kung baka mamaya nandito yung yung tama, no. Pero ang sa mga ganitong senaryo, ang una kong hinala dito is connecting rod, no, kasi hindi naman siya umusok, baka connecting rod yung may tama nito. Okay, so ngayon bubuksan natin yung panggilid, okay? At nabuksan na nga natin dito, no, yung panggilid. So dito nakita ko wala naman siyang problema yung mga pulley. Ayan yung mga pulley niya, no, wala namang problema dito. Ayan, so para malaman natin, papaandar rin natin to. Pero ang problema, hindi umaandar pala tong motor na to gamit ang starter. So kailangan natin siya ng kickstart. So ikakabit natin yung drive phase para makabitan natin ng ito yung crown. Yan, ayan. Para mapaandar natin, para malaman natin kung saan nanggaling yung tunog na yun, okay? So kakabit lang natin tong pulley tapos papaandar natin. So yun, at nabuksan na nga natin, yun, confirm na sa makina nga siya, wala siya sa panggilid, okay? Ayan o. Okay, so ibig sabihin nasa loob na ng makina ang may problema nito. Wala na dito sa panggilid, nandun na sa mismong makina ito. Okay, so ngayon pag-iiwalayin na natin tong makina na to tsaka yung chassis. Yan, pag-iiwalayin na natin to. Okay, let's go. So yun guys, at nabiyak na nga natin, ano. So nakita ko na yung problema, buti na lang hindi sa connecting rod. So ang naging problema niya guys ay ito. Yan, so naputol yung timing timing guide niya, no. Ayan, so putol. Tapos yung block niya tsaka yung piston, ayan, no, tayo mag-focus. Ayan, ayan. Kita nyo, gas. Tapos yung sa block, ayan, lalim ng gas. So natuyuan daw kasi to, kaya ganun ang nangyari. Buti na lang yung connecting rod ay walang tama. Okay, so ngayon ay pinabili ko muna sila ng pyesa, block, tsaka piston. Yan, tapos yung timing chain, yung timing guide, pinabili ko muna sila. So bali, antay na lang natin kapag nakabili na sila ng pyesa. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano siya bubuuhin, no. Pero hindi ko na naipakita kanina kung paano siya binaklas kasi nagmamadali na rin ako. Okay, so kasi kailangan din nila malaman kung anong sira, kung connecting rod ba o yung block lang. So hindi ko na ng video. So ngayon, kapag nakabili na sila ng pyesa, saka natin to bubuhin at ipapakita ko sa inyo kung paano bubuhin tong makina na to. Okay?
So yun guys, at meron na tayong pyesa, no. So dito meron na silang block tsaka piston. So second hand lang nabili nila. Ayan. So goods pa naman, kaya pa namang tumagal. Ayan, so ito yung block niya. Ayan, goods pa naman. So bali ang nangyari, lilinisin lang natin to, yung mga ibang pyesa. Ayan, lilinisin natin to. Tapos ito na yung bago niyang timing guide. So magpapalit na rin ng langis. Ayan, so lilinisin lang natin to, saka natin ibalik dito lahat sa makina na to. Okay, let's go. Okay, so sa paglilinis ko dito, gasolina lang yung ginagamit ko, no. So ngayon simulan na natin yung paglilinis. Lahat ng pyesa na ikakabit natin doon, lilinisin natin ng gasolina. Okay, let's go. So yun guys, at natapos na nga natin na linisin, ano. Ayan. So ito na yung lahat, yung isasalpak natin. Okay. So unahin natin yung pagkabit dito sa side na to. Ayan. So yung timing chain ay yung timing guide, unahin natin sa pagtanggal. So ngayon, tatanggalin muna natin to para malinis natin. Okay? Okay, so tatanggalin na natin. So sa pagtanggal nito, hugutin lang natin to. Ayan, so hugutin lang natin to. Tapos yung Bindex. Ayan. Okay, so lilinisin lang natin to. So habang nililinis natin yon, sasalpak na natin yung timing guide dito. Ayan, so may tornilyo yan dito, tatanggalin natin. Okay, so tatanggalin natin yung tornilyo dito. Ayan. Okay. So ngayon, isasalpak na natin yung ating timing guide. Unahin natin yung itaas. Ayan, so ito yung itaas. So isasalpak natin yan dito sa itaas. Ayan. Tapos ilalagay natin yung tornilyo. Ayan, to higpitan lang natin to. Wag nating pasobran sa paghigpit para hindi naman malo thread, ano. Ayan, okay. So pagkatapos niyan, yung sa ibaba, saka na natin to ilalagay. So ibabalik muna natin yung ating Bindex dyan. Okay. Okay, so ito na yung ating Bindex. Ayan. So pagsamahin lang natin to, nauugot to Ayan, so nauugot yan. So pagsamahin lang natin tong dalawang to bago natin isalpak. Ganyan. Tapos itugma natin sa mga ipin. Okay, so sa pag nakita nyong tumugma na yung ipin, ibalik na natin yung bushing. So ngayon tatakpan na natin to. Tatanggalin lang natin yung mga pinaglalagay kong dito ng tornilyo. So ito rin naman yung tornilyo niya dito.
So ibinalik ko lang para hindi maiwala, no. So pagkatapos niyan, pwede natin to ibalik yung takip diyan at higpitan na natin yung tamang higpit lang din, ano. So gagamitan ko siya dito ng torque wrench. Okay? Ayan. So ito yung ating takip. Okay, so ito yung ating takip at yung timing gear ay yung starter gear. Huwag niyong kalimutan, ano. Tapos meron siyang pin. Okay, ayan. And so ilalagay na natin dito. Okay, so ito yung tutukod dito. Baliktad pala. Okay, baliktad. So pin muna. Ayan, pin. Tapos yung maliit na gear nasa labas. Ayan. Okay, so ngayon ibabalik na natin to. So makikita nyo yung butas na yan, dapat itong pin na to tutusok to doon. Okay? Okay, so ngayon ibabalik na natin yung tornilyo. Okay, so sa paghigpit ko dito, ginagamitan ko siya ng torque wrench, no? So ang lalagay ko na newton meter dito ay 8 newton meter. Okay? Okay, so lahat yan 8 newton meter. Let's go. Okay, so next natin na ikakabit, uunahin natin yung piston. So yan, yung piston. Okay, so sa paglalagay natin ng piston ring, uunahin natin yung pinakaibaba. Okay, so sa paglalagay natin ng piston ring, itong piston oiler o yung expander, ayan, so may makita kayo na ayan, yung dalawang ipin na yan, dapat nakaharap yan doon pataas. Okay, so ganito ang gagawin. So dito sa paglalagay natin sa piston, may nakita kayong dot. Ito yung dot na to sa ibaba, sa exhaust. Nakaganyan dapat yan. Okay, so uunahin natin yung oil ring. Yan, dito sa taas. Yung ipin niya, no? Ayan, yung ipin na yan, dapat nakaharap yan dito sa labas. Okay, yan, ganyan. So pagpatong natin dito sa taas ng piston ring, ng piston, hindi dapat nakapatong yung dalawang yan, ha? Dapat magkadikit lang. Ayan, so magkadikit lang dapat yan. Okay? So next natin, ilagay yung oil ring. Yan, so yung oil ring. So ito yung exhaust. Dito tayo sa ibaba. Dito na side. Ayan, so pasok. So yan, dito ang isang dugtungan ng oil ring, yan dito. So yung isa naman dito sa kabila, okay? So magkatapatan. Yan, so dito sa kabila yung isa. Okay, so ayan. So yung dugtungan ng oil expander nandito, tapos yung oil ring yung isa dito, tapos yung isa naman dito. Ngayon dito naman tayo sa dalawa. Ito na lang dalawa na iwan. Ayan, so itong dalawa dito, meron siyang hindi basta-basta nilalagay lang to. So kung mapapansin nyo, ito hindi siya matalas, okay? Tapos yung isa matalas, ito yung kumakapit sa kuko. Okay? Ayan, ayaw mag-focus. Ayan, ito yung kumakapit sa kuko. So itong matalas, ito yung nasa gitna. So ilalagay naman natin siya dito sa itaas. Yan, kabilaan tong dalawang to. Yan, yung ito isa kabila, yung isa naman dito. So unahin natin ilalagay yung matalas. Okay? Okay, ayan. Tapos yung isa naman dito sa kabila. Okay, so ayan. Yung isang oil ring ay ng isang piston ring nandito, yung dugtungan, yung isa naman dito. Ayan. Tapos yung oil ring dito. Tapos yung isang oil ring dito naman yung dugtungan. Tapos yung expander dito sa gitna yung dugtungan sa taas. Okay? So ngayon isasalpak na natin dito sa connecting rod. So meron siyang mga lock dito, ha, wag nating kaligtaan to. Baka mamaya naisalpak nyo na lahat, naiwan yung mga lock dito. So isa lang yung tatanggalin natin dito para mailagay natin yung piston dito sa connecting rod, okay? Okay, so ilalagay na natin yung piston, yan. So tinanggal ko yung, nilabas ko yung piston ring, ay yung piston pin. So sasalpak natin, yung tanda natin yung may dot dito sa ibaba, yan, exhaust, okay? Ganyan. Okay, so ngayon kapag naisalpak na natin yan,
wag natin kalimutan yung pin lock, no? Yan. So bago natin siya isalpak, takpan natin tong butas na to para maiwasan natin na pumasok pag tumalsik yan dun sa loob. Okay? So sasalpak na natin yung pin lock. Okay, ngayon dahil na ilagay na natin yung ating piston at ito na yung ating block. So nilagyan ko na siya ng langis. Tapos ganun din sa piston para maiwasan natin yung friction. Okay, so bago natin isasalpak, siguraduhin natin na nandito yung dalawang dowel. Isang dowel, tapos yung isang dowel dito. Okay, so dalawa yan, dapat magkatapat yan. Okay, so ngayon isasalpak na natin to. Okay, so ipapasok natin yung piston hanggang sa masalpak natin ng body dito. Okay, okay, so ayan, sasalpak na natin yung piston. Yan, so ipitin lang natin yung mga piston ring para mapasok natin ng buo. Yan. Okay, so yung chain guide o timing guide, tapos yung timing chain. Okay, so sasalpak natin. Ganyan. Ngayon, kapag nasalpak na natin yan, i-timing natin yan, no? Ilagay natin sa top dead center. Yan. Yan yung pinaka-top dead niya, yung magpantay yung dalawang dito. Okay, so next natin na ilalagay, ito na yon yung timing guide sa ibaba. Yan, so ito yung timing guide, bago rin to, no? Yan. So dito paglalagay natin yung mahaba na part, ito yung nandito sa loob. Yan. Okay. So next na ilagay natin yung head gasket. Yan, so head gasket. Okay, so next na ilalagay natin yung head na. Okay. So sa head, dapat nandito rin yung dalawang dowel. Yan. Okay, so salpak na natin. Tapos yung timing chain, ayusin lang natin na hindi maipit. Ngayon, kapag okay na yan, higpitan na natin to. Lalagay na natin yung ating mga tornilyo dito, okay? Okay, so ilalagay na natin yung ating tornilyo dyan. So bago natin ilagay, wag natin to kalimutan, ano? Bago natin ilagay yung ating mga tornilyo, so dito ikakabit natin tong ating parang guide na to. So dito makikita nyo may arrow, yan, may arrow. So ang pwesto nyan dapat nakaganyan. So dapat nakaganyan para maipasok natin maayos. So hindi naman siya maipasok kapag nabaliktad, no? Yan, ganyan, no? Hindi siya maipasok. Kahit ganyan, hindi rin siya maipasok. Okay, so ganyan, kakabit natin, dapat nakaturo yung arrow pataas. So dapat ganito. Okay, so ganyan. Hindi ka magkakamali kasi may arrow yan dito. Okay? So ngayon, ikakabit na natin yung 4 na tornilyo dyan. Okay, so higpitan na natin to. Yung higpit nito is crosswise, no? So higpit dito, ganyan, 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 ganyan. Okay? So higpitan na natin. Tampa, puro tayo pa mo. Yan, so next natin na ilalagay yung dito, dalawang tornilyo dito sa gilid. Ito, yung mahaba, yung Allen type. Okay, so bago natin ikakabit yung timing gear dito, siguraduhin natin dito na naka-timing din. Ayan, yung may guhit yan dito, dapat nakatapat yan dito. So, kakabit na natin yung timing gear dito. Ayan, so dito, pag kakabit natin, may guide yan dito. Ayan, yung guhit na yan. Tapos yung guhit na to, ayan. Itatapat natin yan dito. Okay. So, kakabit natin yan dito. Ayan, so kapag na-timing na yan dito, saka yung nasa ilalim,
bago natin siya tornilyuhin, tutusukin natin dito kung hindi ba siya atras. Ayan, so tutornilyo natin kapag okay na hindi atras, tutornilyo na natin dito. So tutusukin natin dito kung di na ba atras yan. Tapos higpitan na yan, ibabalik na natin yung cover dito, okay? So yan, ito yung tensioner, nakalubog muna. So lalagay natin dito. Yan, so higpitan na natin. So pagkatapos dyan, ikakabit na natin yung cover dito sa ulo. Yan. Tapos yung dalawang tornilyo. Tapos kakabit natin yung throttle body. Yan, so throttle body, salpak natin. Tapos yung dalawang tornilyo. Tapos yung cover ng timing guide, ay timing chain, ay tensioner pala. Tapos ibabalik na natin yung cover dito lahat. Tapos sasalpak na natin to sa motor, okay? Let's natapos na natin, no? So naibalik na natin lahat, yung panggilid, engine cover, ay yung engine shroud, yan tawag diyan. Tapos yung pipe. Yan, so pwede na natin to ibalik sa chassis. So yan, malinis na. May ginamit lang ako diyan na magic pang pakintab. So pwede na natin to ibalik at para masubukan na natin. Let's go.